Alam mo, Susan, Aha. aminin mo na ibang feeling kapag ang merienda Pinoy na Pinoy. Ay, totoo yan, Kuya Kim. Talaga, lalo na kung inahilig mo, para bang kahit pa ulit-ulit mong kainin, hindi nakakasawa, di ba? Hindi ka na talaga magsasawa sa ibang Pinoy merienda dahil ang ilan sa mga ito ginawan pa ng version 2.0. Yan ang kwentong inalam ni Dano Tingkungko. Kung merienda ang pag-uusapan, hindi pa huhuli riyan ang turon at suman. Pero ang Pinoy merienda may version 2.0. Ang turon, overload sa laman at may sweet sauce pa. Ang suman may matatamis na filling na 2-in-1 ang sarap. How sweet talaga! Food is life para sa 28 anyos na si Prince Joel. Ang turon na kanyang natikman sa Siargao, ginawang inspirasyon sa kanyang negosyo sa Maynila. Yung turon po namin is hindi lang po siya yung typical na saging at langka. Turon po kasi is very classic Filipino po. Yung ingredients po niya is marami po tayo dito sa Philippines. So hindi po siya mahirap i-elevate for us. Bukod sa over sa filling na keso, ube halaya at leche flan, may iba't ibang sauce at drizzles pa on top. We have chocolate po, chocolate fudge, vanilla, strawberry sauce, dulce, and caramel sauce po. We are serving the minis po, 100 pesos for 10 pieces po. Then for the leche flan and ube naman po is 120 for 10 pieces po. Sa paggawa ng melted cheese turon, ilalagay sa lumpia wrapper ang saging na saba, langka, makapuno at cheese. Ipiprito ito hanggang sa maging golden brown. Bubudbura ng muscovado sugar, buttermilk cream at sweet sauce. Lasang-lasa yung ube sa loob, sobrang melty niya. Tapos yung outer layer po niya, which is yung wrapper, sobrang crunchy. And yung lasang-lasa yung caramel. Also yung cheese po. As a fan of banana po, parang mas lalo po siyang nagkaroon ng parang new kick po kasi nga may bago pong toppings. Ang 30 anyos na si Greggy Suma na may palaman naman ang ibinibida sa Pasig City. Mahilig po kasi kami mag-travel ng family. Then meron kami na-try sa Bangkok yun. Naisip namin na why not i-try namin i-sell sa Philippines since mahilig din sa kakanin dito sa atin. Ginawa namin yung palaman po, iniba namin. Nilagyan namin ng twist na ube and leche flan para pasok siya sa Pinoy taste. Bali kaya namin po pinalaman na din para ready to eat na siya. Sa paggawa ng suman, isasaing ang malagkit na bigas sa loob ng 15 minuto. Hahaluan ito ng gata ng niyog at asukal at palalamigin. Siguraduhing malinis ang gagamiting dahon ng saging para hindi mapanis ang suman. Ipapalaman ng filling of choice sa suman tulad ng ube halaya, leche flan at manggang hinog. Toothpick ang ginagamit ni Greggy para isara ang binalot na suman. Napakasarap po niya, tamang-tama po sa mga dessert. Nakakagawa sila ng mahigit 4,000 suman kada araw. 20 pesos po per piece yung suman po namin. Then meron po kaming buy box, pwede pong box of 10, 15, 20, or 25 pieces. Sa mga nagbabalak magnegosyo ng pagkain, ito ang dapat alam mo. Huwag po tayong matakot mag-try. And try to elevate our own po. Kung ano po yung meron tayo, pagandahin po natin para po ma-offer po natin world class. Keep on exploring lang po sa flavors. Kung ano yung favorites nyo, pwede nyo laging i-include sa mga pangbenta nyo po. Hindi talaga patatalo ang pagkain Pinoy dahil mapakahit anumang potahe man yan, siguradong perfect ang lasa. Ako si Dana Tingkungko at yan ang kwentong dapat alam mo.